has chosen a church unified and unbroken to your unfailing love. Lord, I surrender all to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. Everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. Si Kwentang Payo sa magkasintahan naman tayo. Nakadalawang linggo na tayo ng ating love, courtship, and marriage. Pero ito ay grace-based naman, syempre. Nasa biyaya naman ang ating tinutukoy. Hindi naman to perverted, no? Na masyadong self-righteous. Hindi naman. Tayo po ngayon ay magjowa naman tayo. Diyos ko. Panibagong topic. Pero ito po ay medyo nakakatawa naman ng konti, no? Hindi naman tayo masyadong seryoso. Okay, si Kwentang Payo sa magkasintahan. Mga edad, mga mula 18. Okay, pag 17, hindi pa. Huwag na muna. Okay? 18 pwede, pero guidance ng magulang. Siguraduhin nakapagtapos ng kolehiyo, Sayang ang buhay, sayang ang tuition. Biro mo, no? Nagtituition ng magulang mo. Ikaw pa na lakwatsa mo.
Masama ka sa jowa mo, hindi lang sa jowa mo, pumupunta ka pa doon sa kwarto ng jowa mo. Ay, Diyos ko. Okay, pag-uusapan natin yan. Hindi naman natin sila uhusgahan. Okay, 50 payo. Ito po ay payo sa magkasintahan, kahit anong edad mo. Kung meron magjowa dito na na nasa 60 years old na, pataas, magjowa pa rin kayo, eh di wow. Sana all. Nasa sapat na edad. 18 under guidance sa magulang. Maganda pa rin talaga yung stable ka na. Mahirap kaya magjowa na walang pera, no? Pero mo, magjojowa-jowa ka, wala kang trabaho. Number 1, ayan, numero 1. Paalam sa magulang na ikaw ay may jowa na. Dapat kung may magulang ka pa, okay? Kung ikaw ay teenager, kung ikaw ay Gen Z, kung ikaw ay millennial, dapat alam ng parents mo. Ang hirap kasi sa iba dyan, alam na halos ng buong bayan, buong barangay na alam na meron kang jowa, no? Pero yung magulang mo, walang kaalam-alam. Friend lang kami lang yan, mami. Friend lang kami yan, friend lang daw. Huwag niyo silang tularan, mga kapatid. Kasi may mga magulang, ang isa sa unang dapat nakakaalam na ikaw may kasintahan. Oh. Kung wala kang tinatago, gawin mo legal, pagiging binata at dalaga mo, no? Ito ay applicable din naman sa mga single din, single dad, single mom. Basta single pero may jowa kayo. Okay? O, pasok kayo dito. Ibig sabihin, hindi to usapang mag-asawa ha. Usapan to mag-boyfriend at girlfriend. Meron naman kasing mga edad na mga Gen X ngayon, o maaaring ikaw ay nasa sitwasyon na girlfriend mo pa lang, pero meron kang dating asawa, naiwalay ka, hindi maiwasan yun, tao lang. At yung ganun din. O pasok ka rin dito basta magkasintahan. Basta hindi kasal para magkasintahan ninyo, okay? O, unang dapat malaman, alam ng magulang mo o alam ng nag-guide o nagpa-parent sa'yo o yung tinatawag na, o yun, basta yun, okay? Kasi ang mga magulang kasi ang unang dapat nakakaalam na ikaw ay may kasintahan at ipakilala mo sa magulang mo. Mas maganda pa nga yung ipakaibigan mo yung kasintahan sa iyong magulang. Kayo naman mga lalaki, kung kayo ay makikipagjowa dun sa babae, gawin yung best friend yung nanay, ha? Gawin yung best friend. Dapat talaga, magulang ang una yung ligawan. Hindi ko man sinasabing jowain niyo yung nanay, no? Hindi ganun. Huwag naman ganun. Yung bang, ano ba yung kasabihan ng araw? Na bago mo ako ligawan, ligawan mo muna yung nanay ko, tatay ko. Maganda at mga kapatid yung pag may girlfriend ka, may boyfriend ka, dapat involve yung magulang. Okay? Number 2, kilalanin mo muna yung magiging pamilya ng kasintahan mo. Guys, mag-imbestiga naman kayo. Huwag naman kayong patol ng patol kahit saan. Ang una nyo dapat malaman, kilalanin mo na mainam yung kapamilya ng kasintahan mo. Mahalagang kilalanin, mainam ang kapamilya ng kasintahan, hindi po biro na magkaroon ka ng in-laws balang araw na baka barumbado yung mga kapatid, no? Ayos ko. O kaya pakialamero. Baka yun ang mapili mo, no, pamilya, ganun. O kaya mahirap magkaroon ng tamad at palautang o mapagmolestyang bayaw o hipag. Naku po, delikado yun. Ano ba naman tong bayaw ko? Utang ng utang. Hirap ng ganun, guys. Alamin nyo, mag-background check kayo. 'Di ba? Kasi, kapag pinakasalan mo yan, pamilya ang pinakasalan mo na rin. Pag bad ang pamilya, yari ka. Maganda nga asawa mo. Maganda nga yung girlfriend mo, asawa mo. Mabait, walang problema. Problema mo naman, yung mga in-laws mo. Magkaroon ka ng in-laws na barumbado, palaaway. Yung pamilya, puro palaaway. Diyos ko, Panginoon ko. Pati ikaw, nadamay. Mahirap yun, guys. Pag-aralan nyo mabuti. O baka yung pamilyang yun, may lahing impacto pala. Wag naman sana. Tuwing 12:00 ng gabi, nahahati yung katawan. Naku po, delikado yun. Naku. Para hindi kayo magsisi bandang huli. Okay.
Ano ba? Imbestigahan nyo, baka ano yan, baka may mga kaso-kaso yan dati, o, di ba? So, ingat kayo doon, mga kapatid. Ingat ka, baka may ugaling impacto yung kapamilya na pakakasalan mo. O kaya manginginom. Di, okay naman uminom, guys. Okay naman yung manginginom. Pero pag yung, meron kasing mga manginginom na iskandalosa, baka gano'n na maging in-laws mo. So maaga pa lamang pag hindi qualified para sa'yo, mag-isip-isip ka muna, gawa ka ng paraan, di ba? May the Lord give you a wisdom. Tansyahan niyo mabuti ang kaya mong tanggapin ang magiging in-laws mo. Yun. Okay, number 3. Problema sa kasintahan, idulog sa magulang. Kung may problema ka sa girlfriend mo o sa boyfriend mo, iba pa rin talaga yung may nagka-counsel pa rin sa inyo. Aminin nyo't hindi. Kailangan na may gumagabay sa inyo at walang iba, kundi yung magulang. Kung nandyan pa ang nanay mo o sino man yung humahawak sa'yo, may gaday may nagpapayo. Hindi yung sinasarili mo lang. Pag nag-away kayo ng jowa mo, ano gagawin mo? Maganda yung may nagpapayo sa'yo. Ngayon, kung wala kang magulang o hanap ka ng pastor na mapagkakatiwalaan talaga, wag yung pastor na chismosa. Hanap ka ng pastor na hindi madaldal. Kasi minsan kasi yung pastor madaldal din eh. Meron naman pastor na judgmental. Meron naman pastor na ilalaglag ka bandang huli. Mahirap yun. Ihanap kayo ng pastor na matino. Ha? Ang problema ng kasintahan ay isang dulugan sa mga magulang. Dapat nga sila ang unang nakakaalam ng problema mo sa iyong kasintahan o sa iyong jowa, no? Ang hirap sa iba dyan, hayag na sa buong barangay ang problema niya sa kasintahan niya. Pero yung sariling magulang, walang pang alam-alam. Kung kailan, ano nangyari. Malala na ang problema, tsaka palang ipapaalam sa magulang. Nabuntis mo na pala, alam na ng buong barangay, magulang mo, hindi mo pa alam na nabuntis mo na yung jowa mo. Mahirap yun, mga kapatid. Maganda talaga yung may nagpapayo, maganda yung merong kang may naggagabay. Remember tayo, lalo na yung mga edad na mula 18 hanggang 25. Nako, huwag niyo sabihin matured kayong tao, hindi pa kayo matured. Wala pa, hindi niyo pa kaya. Ganyan din ako dati, sabi ko, itong mga matatatandan to, ang yayabang. Nung tumanda na ako, naintindihan ko, totoo pala, kapag totoo pala, kasi yung mga matatatanda kasi, kaya nagpapayo yan. Dahil kasi marami na pagkakamali sa buhay yan at ayaw nilang magaya kayo, kaya nagpapayo yan. Totoo yung kasabihan na papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Totoo yun. Noong una, nayayabangan ako sa mga matatatanda nung yayabang naman tumungot. Alam, porque babata ako eh. Pero nung nagkaedad na ako, naintindihan ko, tama pala na mga magulang. Kaya pala matatanda. Kaya nga matanda may pinagkakatandaan. So mahalaga, humingi tayo ng payo talaga sa matanda talaga. Ganun talaga ang realidad. Minsan iwas din ng pride, wag masyadong mayabang mga kabataan, wag yabang-yabang masyado. Kasi kailangan nyo talaga ng guidance. Pag mga 27 ka na, Diyos ko, siguro naman kaya mo na sarili mo nun. Pero yung mga edad na 25 pababa, yun, medyo pa rin, kailangan ng gabay. Minsan kasi malala ng problema, tsaka lang ipapaalam sa magulang. Karaniwan naman, ang problema sa kasintahan ay nalalaman din ng magulang. Kanya ng patagalin pa, agad idulog sa magulang ang problema sa kasintahan. Para kahit sa panalangin, agad kayong matulungan o makapag-pray daw, di ba? Okay, number 4. Lagyan ng limitadong oras ang pagsasama nyo. Ay nakuha, ito pa, magjowa. Hindi tama sa magjowa o magkasintahan ay hindi pa kasal, no? Walang limit ang oras ng pagsasama. Okay. May mga magkasintahan dyan na kaya napupulaan at kinaiinisan mismo ng mga kamag-anak nila ay may madaling araw na, sige pa rin ang pagsasama, madaling araw na, no? Lalo na mga kagaya ko ng mga pinanganak nung 90s, 80s, mga Gen Z, mga millennial. Hindi pa kasi uso ang cellphone noon, 'di ba? Kaya mga barkada noon, tumatambay-tambay kami diyan sa labas-labas lang.
sa ilalim lang ng puno o kaya sa may mga nakaparadang jeep, nandun lang kami nung araw. Kasama namin yung mga jowa namin habang nagigitara. Ay, Diyos ko, mga panahon ng araw. Wala pang cellphone nun. Wala pang internet o ganun nung araw. Kaya minsan napapagalitan kami ng mga magulang namin. Biro mo, madaling araw na magkakasama, walang tulugan. Sa panahon naman ngayon, siguro medyo nabawas-bawasan na ngayon yun kasi ang communication ngayon madali. Hindi nyo na kailangan tumambay o alam mo, pag pauwi na o mag-usap na lang tayo sa phone o mag-usap na lang tayo sa sa PM na lang tayo sa Facebook o usap na lang tayo kagaya ng mga gantong platform. Madali na ngayon. Pero iba pa rin yung mga physical. Pero meron pa rin mga ganun na magjowa na. Gusto ko kaya napupulaan ng mga magulang kasi nga napupulaan ng mga tao dahil madaling araw na. At medyo pasaway talaga at nakakainis talaga yung mga makasintahan na walang limit ang oras sa pagsasama. Kung magsama, akala mo ay katapusan na ng mundo, no? Tuloy, ano nangyayari? Dahil sa puyat, nangangalumata na, nakakapoyat-poyat na, aybag-aybag na. Wala ka na masikaso, napapabayaan mo na yung pag-aaral mo, napapabayaan mo na yung gawaing bahay. Hindi tuloy umaasenso kasi nga, pati yung trabaho mo, napabayaan mo na. Ilang araw ka ng absent sa trabaho. Leave ka ng leave, ubos na yung leave credit mo. Gagawa ka ng mga, kunwari ay medical report na kunwari ay may sakit ka. Mamemeki ka pa ng dokumento. No? Ay, gawain! Bakit mo alam, Pastor? Bakit mo alam? Ayan. Hindi naman. Okay. Okay, so dahil sa jowa na napapabayaan pati trabaho, wag naman mga kapatid. Maganda pa rin yung yung kasi baka kasawaan ka ng jowa mo rin, baka magkasawaan din kayo. Mahirap 'yun. Maganda yung may excitement din, yung minsan lang kayo magkita. Yung bang pag nakita kayo, miss na miss nyo yung isa't isa, no? Nami-miss nyo. Marami kayong kwento. Hindi yung nauubusan na kayo ng kwento sa buhay nyo pag magkasama kayo. Okay? Okay. Number 5. Sikapin laging maging open ang communication. Ayan. Ang open communication ay malayang pagpapahayag ng damdamin at kaisipan na habang pinakikinggan at sinisikap na unawain ang iyong jowa. Gawin ninyong policy ang open communication. Huwag kayong mahiya, malaya kayo ipahayag sa isa't isa ang inyong iniisip at nadarama. Ang inyong saya, pati sakit, o pati na rin mga kawirduhan nyo sa buhay. O, pakilala nyo sarili nyo, maging open kayo. Diba, sinabi mo sa jowa mo, mahilig akong mag-open kayo ng mga bagay na ano ba yung like and dislike nyo. Ayoko ng ganito, ayoko ng ganyan. O, like and dislike, open nyo yun. Hindi pwede nga magsasama lang kayo, hindi kayo nag-uusap. Hatid sundo lang kayo, okay na. Pero kung nakausap na ganyan, walang communication. Hindi mo nga kilala yung jowa mo, dapat nga kinakaibigan mo muna yun di ba? Bago mo gawin jowain. Iba jowa kagad, iba nagkita kagad jowa na Uso yun Okay. Chat mo hello, hi, hello. Hello, how are you? Ano pangalan mo? Si Edwin, ano pangalan mo? Si Kaisel. Magjowa na tayo. O sige, magjowa na tayo. I love you. Ayan na, nag-I love you to na. Ay, Diyos ko, jowa na. Anong petsa ngayon? February 1, 2026. Ngayon ang ating mansari. Ayan. I miss you. I love you na kagad. May I love you to kagad. Mahal na kita kagad. Patay na. Tapos pag nakita sila, holding hands na. Hindi pa sila nakikita, mag-holding hands na. O, di ba? At minsan, hindi lang holding hands. Kung saan na napupunta. Ay, nako, napunta na sa ibang universe. Okay, hindi naman ganun. So mahalaga mga kapatid yung simple lang, no? Pag ganito ang pagsasama ay magiging transparent kayo sa isa't isa. Lalo nyo na makikilala ang isa't isa o di ba ang saya-saya po nun na kilalanin mo yung jowa mo, baka di mo alam, may saltik pala yun, ano? Bigla lang magwawala. May mga ganun Okay, bigla lang tatawa, no? Tapos bigla lang iikot-ikutin yung ulo niya, tapos tawa na ng tawa. Baka hindi mo alam, ganun pala yung jowa mo, no? So, mag-usap kayo. Usap. Okay? Huwag naman puro halikan na lang kayo. Mag-usap naman kayo, ha? Huwag ganun.
Saka na yun, no? Taste-taste lang muna pagkasal na, ha? Okay. Number 6, ayan. Kapag kinakausap ka, ipakita mo sa kasintahan nakikinig ka. Ayan, pa nag-uusap kayo. Yung bang ano naman, sabayan mo, sabay ka. Hindi nag-uusap kayo, ha? 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 Ano? Hindi naman bingi yung girlfriend mo. Nakakita na ba kayo na mag-boyfriend, kakain, ano, pupunta ng Starbucks? Pagpunta ng Starbucks o order ng kape to si lalaki o si girl. Pag upo nila, habang nag-aantay sila, ba hindi nag-uusap, panay lang cellphone. Anong klaseng relasyon yun? Panay cellphone kayo. Tapos yung pala, pastor, nag-uusap naman sila sa cellphone eh. Ayan, ayun. Boring ang buhay mga kapatid kung di kayo nagkakausap. At saka pag kinakausap mo yung girlfriend mo, halimbawa nagchat-chat ka, nagse-cellphone ka, pag kinakausap ka, wag kang oo lang ng oo, itigil mo muna yung cellphone mo, kausapin mo siya, mag-usap kayo. Okay? Kasi feel lang inyong kasintahan na siya ay importante kung ipinapakitang nakikinig ka habang nagsasalita siya. Kasi magandang itigil muna ang iyong ginagawa habang ang iyong jowa ay kinakausap ka, no? Lalo na kung mahalaga sa kanya yung sinasabi niya. Ang kasintahan mo ay lalong kang igagalang at mamahalin kung nakikinig ka sa kanya o nakikita niya nakikinig ka habang nagsasalita ka. Kasi meron kasing gano'n na nag-uusap kayo, no? Parang lutang yung kausap mo, parang, oh, tas minsan plastic, oo, 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 tas tanungin mo, oh, sige, ano na pag-usapan natin? Sabi niya, ay, ano nga ba yun? Ay, Diyos ko, ano daw ba yun? Ay, nako. Kahit ako mismong si Edwin na ayoko ng ganong girlfriend talaga nakakausapin mo tapos di mo iniintindi yung kinukuwento ko. Tapos sabi mo, pakiulit nga, pakiulit. Ayan. Iiwan kita, magbe-break tayo kung ganyan ka. Ayan. Tayo number 8. Huwag sigawan ang iyong kasintahan. Huwag mong sigawan ang iyong kasintahan, pera lang kung bingi siya. Hindi naman bingi yung girlfriend mo. Hindi mo sigawan. Kasi mga kapatid, nagmumukhang tanga yung kasintahan mo o yung jowa mo pag sinisigawan mo. Hoy, sarado mo yung pintuan ng kotse natin. Hoy, ilak mo, ilak mo. Ay, nako. Di naman bingi yan eh. Sigawan mo yung girlfriend mo pag bingi. Sabihin mo, I love you. Ha? I love you. Ha? Ha? O, i-chat mo na lang. Doon mo i-chat. Sabi mo, I love you. Pag nag-reply pa rin siya ng, ha? Ay, lokohan na yun. Niloloko ka na nun. Binibiro ka na nun. Biro mo, chat, nabibingi pa rin sa chat. Sagot niya, ha? Tapos puro question mark yung dulo. Ay, Diyos ko. Okay, number 8. Ang opinyon ng kasintahan ay pahalagahan. Ang pagpapahalaga sa opinyon ng kasintahan na hindi nangangulugang ikaw ay sumasang-ayon sa kanyang opinyon. Kasi ang hirap din sa mga ilan dyan, akala nila, ang opinyon lang nila ang laging tama. Maaring naiiba ang opinyon ng kasintahan mo, pero hindi nangangahulugan na mali siya. Ang pagpapahalaga sa iyong kasintahan, sa opinyon niya ay nagpapahalaga sa kanyang katauhan. Hindi yung nagsasuggest lang yung girlfriend mo, sasabihin mo, teka muna, shut up. Wag ganun guys, huwag yung barahin. O kaya nagsasalita siya, ipopost mo. Dapat matuto kang makinig, kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng dalawang tenga at iisang bibig eh. Dalawang tenga, makinig ka ng 2 beses at 1 beses ka lang magsasalita dahil isa lang yung bibig. So napakahalaga mga kapatid yung meron tayong ganong karakter. Number 9, birong nakakasakit, iwasan. Okay lang magbiro guys, pero yung mga biro na kagaya ng mga ibang celebrity na eto guys, huwag kayo ma-open sa akin. Ayoko ng mga joke na parang, alam niyo yung vice ganda type. Yung bang mang-o-okray. Tapos mamamahiya ng tao para lang tumawa yung sa paligid samantalang nang okray ka ng tao. Ayoko ng ganun joke. That is not a joke. Kasi ano yung trying hard ka na magpatawa, nagpapatawa kang trying hard, hindi ka joker kasi foul yung ginawa mo. Nang insulto ka ng tao para magpatawa ka.
Okay? So, yun yung mga birong nakakasakit. So, pag mga birong nakakasakit, lagi merong pamimintas. Halimbawa, sinabuhay mo yung girlfriend mo. Taba-taba mo. Huwag kang ganun, guys. O kaya kakantahan mo yung girlfriend mo ng, di ka na puputi, hindi ka na puputi, hindi ka na puputi, ang itim-itim. Guys, wag ganun. Wag. Hindi healthy yun hindi healthy yun. Ayan. Hindi maganda yung mga kapatid na yung girlfriend mo o yung boyfriend mo. Alam mo, yung boyfriend mo, no, saratang ilong. Kung sabihin naman na, yung, oy, pangit. Merong mag-boyfriend na ganun, girlfriend, tawagan nila, pangit. Di ba? Oy, pangit! Oy, pangit! Guys, pangit po. Gamit po yung masama yan. Merong kanta dati si Michael B, di ba? Pangit ka, baluga ako. Guys, wag ano. Wag yan wag yan. Okay? So, iwasan niyo po yung mga joke na overrated na ano. Magandang joke yung mga nakakatawa talaga. Yung talagang, ang sense of humor po kasi guys, talent po yan. Creative art po yan. Ano ba yung mga joke na nakakatawa? Yung mga joke nila parang sa mga artista ngayon. Yung mga joke na kagaya nila Michael B, mga bubblegum type, mga ganun. Yung mga nakakatawa yung mga ganun, walang insulto. Pero yung mga joke kasi ngayon sa panahon natin ngayon, yung mga bagong celebrity ngayon, karamihan hindi ano. Huwag niyong gayahin yung ganung klaseng biruan kung magpapatawa kayo. Sabi dito, no, pero dapat maging sensitibo ko sa biro o kasintahan ni natutuwa o nasasaktan. Kung alam mo hindi na siya tumatawa, manahimik ka na, huwag yung tawa ka pa ng tawa eh. Tumigil ka na kapag napapansin ng kasintahan ay napipiko na o naaasar na. At maganda, no, maging apologetic ka. Pag alam mo yung girlfriend mo o yung boyfriend mo ay medyo na-offend, tahimik na. Halimbawa, nag-joke ka, yung boyfriend mo nag-TikTok, pinagtawanan mo. Kasi parang ang tigas ng katawan, pinagtawanan mo. Tapos kung ikaw yung tawa lang tawa, yung boyfriend mo hindi na tumatawa, manahimik ka na. Ibig sabihin hindi siya natuwa. Pag ang joke mo ay hindi siya natuwa, manahimik ka na lang. O kaya mapapansin mo naman yung kung offended yung girlfriend mo o yung boyfriend mo eh. So, iwasan yun, hindi healthy ho yun. Nagbibigay po yun ng parang kalawang yun na sumisira sa relasyon nyo. Respeto kasi yung pinag-uusapan doon, nawawalan ng respeto. Okay. At maganda kasi na humingi ka ng sorry. Pwede magbiruan pero dapat yung mga malilinis na biro lang at walang pikunan at walang personalan. Okay? Number 10. Ito guys sorry for the word. Makipag-sex ka sa kanya kung asawa mo na siya. Okay. Pastor Edwin, ano bang stand mo sa premarital sex? Of course, that is wrong, guys. Mali talaga yun. Sa mata ng tao, sa mata ng tao, hindi maganda. Kasi tinan nyo, no, ang sex ay isa sa magandang regalo ho ng Diyos sa mag-asawa. Regalo po talaga ng Diyos ang pagsisex. Sa asawa, ha? Pero kung hindi mo pa asawa, ang sex po ay magdudulot po ng malaking problema yan. Una, hindi kayo kasal, lalo na kung babae ka. Ito guys, ganito na lang wala na akong pakialam sa mga lalaki muna pagdating sa sex. Kasi yung mga yan, aminin na natin, karamihan sa lalaki talaga, mga ma-AL talaga. Yan yung mga numero uno, sila yung nagbibigay ng unang hakbang eh. Ang dapat ang pinaproteksyonan ko dito, kayo mga babae. Guys, tandaan nyo mga kapatid, mga babae may mga jowa, huwag kayo masyado magpabola sa lalaki. Huwag ingat kayo dyan. Karamihan sa mga lalaki, ang gusto talaga ganun. Oo. 90% guys, 90% ng lalaki, malaking kalokohan niya na hindi katawan mo ang mahal kita. Hindi totoo yun. That's not true. Kasi nasa estado ka ng pagiging lalaki. Lalo ang mga lalaki talaga. Talaga mapusok talaga kami mga lalaki. Kami yung nag initiate. At saka matataba ang utak ng mga yan, matatalino yung mga yan, gagawa ng paraan yan. Pag may alak, may balak. O, di ba? Kakanta-kanta ng pag may alak, may balak. O, ayan. O, yan yung mga unang mga style ng mga yan. So, anong stand ko dito? Wag na, guys. Bye, ingat kayo. Kayo ang lugi pag nabuntis kayo. Kayo yung lugi.
Ang lalaki panalo pag nag-sex kayo, ang babae ang talo. Pag hindi kayo kasal, 'di ba? Sabi ni Kaiser sa mga nagli-live-in, pwede naman daw basta nagsasama na. Okay, granted, pero maganda pa rin talaga na ano na kung may paraan pa, may pag-asa pang magpakasal kayo, magpakasal muna kayo. Gawa niyo ng paraan. Pero kung ang kaso nyo, pareho kayo dating may asawa, dating legal legal, wala na yung asawa nyo. Kasi yung asawa nyo nagsipag-asawa. Alangan naman magpakabanal-banal ka pa kunwari dyan. Kaya nga binayaran ni Kristo yung kasalanan natin eh. Kasi kasama yun sa mga unwanted situation na kagaya niyan. Na-inlove ka sa babae na dating may asawa, pareho kayong married, pero naging jowa mo. Kung ang pagli-live-in ay nangyayari na, hindi natin pwedeng husgahan tayo talaga, no? Hindi natin pwedeng husgahan yung mga tao nagli-live-in eh. Kasi sa mata ng Diyos, kapag nakay Kristo ka na, walang kahatulan. Ang linaw ng Bible, na kapag nakay Kristo ka na, walang kahatulan. Pero, eto may pero ako pero sa batas ng tao, yun ang problema nga lang. Ano ba mangyayari pa sa batas ng tao? Sa batas ng tao, kapag kasal ka, nagpakasal ka, kapag nagdemanda yung dati nung asawa nun, yari ka, adultery yun. O kaya dati kang kasal, nagpakasal ka, bigamy yun. Yun lang naman ang haharapin mo. O kaya, kung parehong wala na talaga, ang problema lang naman doon yung mga pamana-mana, ano yung, bawa, may SSS ka. Ang beneficiary mo, hindi mo maging beneficiary ang asawa mo kasi nga hindi kayo kasal. Yun lang naman yung nagiging consequence, guys. Pero sa pagsasama nyo, kung pareho kayong na kay Kristo, nananampalataya ako na pinagpala kayo ng Diyos, marami bala kayo mga pastor kayo kung anong sabihin nyo sa akin na, pastor, tinatolerate mo ang premarital sex, bahala kayo sa isip nyo, mapanghusga mga pariseyo. Pero sa totoo lang, yun ang sinasabi ng Panginoon kasi nga case-to-case basis. Pero kung pareho kayong virgin ibig sabihin, what virgin? Ibig sabihin, wala kang kasal, hindi kasal yung babae, hindi kasal yung lalaki, pareho kayong hindi kasal. Kung gusto niyo mag-sex kayo, di magpakasal kayo. Kung gusto mong maka-score sa babae, pakasalan mo. Hindi yung i-score ka muna bago mo kapakasalan. Huwag ganon. Kawawa yung babae. Kayo ng mga mababae, huwag kayo magpapautos sa mga lalaki na yan. Diyos ko, magagaling yan, guys. Magagaling yan. Matatalino yung mga yan. Matatalino kami mga lalaki. Kayang-kaya namin gumawa ng sitwasyon na makuha namin kayo. Nang walang kahirap-hirap, guys. Ito payong lalaki to, payong side ng lalaki marunong, magaling kaming gumawa ng paraan, makuha lang namin kayo. Okay? Okay. Next. So ingat, ang matinding halikan ay dapat iwasan. Ayan. Okay guys, yung mga magjowa rito, aminin nyo hindi, naghahalikan kayo ng boyfriend mo, okay lang. Pero, wag yung matindi guys. Kasi mauuwi yun sa maa-arouse kayo pareho. Tinan nyo may nagsasabing ang halikan ay tanda ng pagmamahalan. Totoo yun. So, depende sa klase ng halikan. Kung durog na yung mga nguso nyo, nagtanggal-tanggal na yung mga labi nyo, naglaglagan na, nagkanbulbul na yung mga laway nyo, ayaw nyo pa rin bumitaw. Iba na po yan. Hindi na po yan tanda ng pagmamahalan. Yan na po ay tanda po ng fornication o tanda ng pita ng laman at sorry to the word, kalibugan na po yan guys. Kasi madalas kasi nakakambal ng matinding halikan ay paglampas o kaya meron ito sorry sa word kakambal kasi ng matinding halikan ayun meron ka ng paglamas sa mga masaselang bahagi ng katawan, na karaniwan ay pagtatalik yung kahantungan niyan. So ano resulta? Buntisan. Ayan. Naku, laking problema niyan kaibigan. Lalo na kung babae ka. Okay? Number 12. Ang pornographic materials ay dapat layuan. So mga malalaswang babasahin at panonoorin ay layuan nyo po yan. Lalo na sa panahon natin ngayon, technology natin ngayon,
Isang click lang sa internet, madali na makapanood niyan. Nung araw hindi ganyan no. Mahirap Pero ngayon madali na, sobrang dali. Kita mo na lahat, pati kaluluwa lahat kita mo na. Sa isang click lang dito sa internet. So kayo mag-boyfriend, iwasan niyo 'yun. Mag-boyfriend pa lang naman kayo So iwas kayo dun sa mga ganyan. Eto mga babae, ingat kayo kapag yung boyfriend nyo, ini-encourage kayo manood ng pornographic sa internet, huwag kayong pumayag kasi alam nyo na kasunod nun, inaakit na kayo ng boyfriend nyo, inaakit na kayo. Huwag kayong paakit dyan guys ha. So maraming dahilan kung bakit isa na rito yung posibilidad na baka yayain mo makipag-sex sa'yo yung kasintahan mo. Pag hindi siya pumayag at kapipilit mo, baka mag-break kayo. So wasak ang relasyon nyo. O kaya naman, sa kapipilit mo, kakatanggi mo sa kasintahan mo, mapuwersa mo siya, baka ma-rape mo pa, mauhi pa sa rape. Ang tungo niyan, kulong ka pa, kalaboso ka pa. Lalo na kung girlfriend mo ay 18, medyo nasa edad pang ganun, delikado yun. Okay? Ito mga kapatid sorry to tell you guys tingit ko lang to. Wag na wag kayo mag-girlfriend ng 17 pababa. Kaso yan mga kapatid. Ang Diyos mapagpatawad, pero ang batas, hindi, dadamputin kayo, women des, kasi bakit 17 pa lang yan May kaso yan na pwede kang damputin kagad. Kasi nga, child abuse, parang ano pa yan, wala pa. Ngayon, kung meron kang girlfriend na 18, mas matanda ka, kailangan parental consent. Okay, uso ngayon yung mga yung mga may edad na limbawa 18 yung girlfriend mo, ikaw nasa 41 ka na o nasa 50 o nasa 30, ingat ka pa rin kasi matanda ka, mahirap 'yan. Yan tama sinabi ni Angel Salido, RA 7610. Kaso yung guys, huwag kayong magi-girlfriend lalo na kung matanda kayo, halimbawa nasa edad kayong 20 tapos girlfriend mo 17, kaso yan. Ewan ko lang sa kung kapwa kayo 17 years old o magkaedad kayo. Ewan ko lang Pero kasi may kaso yan Basta minor de edad, bawal. Ang iba ang batas ng Pilipinas. Dadamputin ka kagad. Yun lang mga kapatid, ingat-ingat lang kayo sa edad, sa mga edad na pinapatulan nyo. Mas safe pa rin talaga na mag-girlfriend ka ng mula 25 years old pataas. Safe na safe yun, walang kaso yun. Okay? Maganda pa rin yung ganon. Pero kung yung wag na, ingat din. Ito, patotoo lang po, kami ni Kaisel, kinasal po kami niyaan, si Kaisel 18 years old. Tapos ako, 40. Layo, di ba? So, nag-ingat ako noon. Ang ginawa ko noon talaga, bago ko siya pinakasalan, humingi ako ng consent sa magulang. Ginawa namin legal ang lahat. Kaya sa awat biyaya ng Diyos, pinagpala ng Diyos ang marriage namin kahit na ganun ang edad namin. Kay Kaisel, kahit na siya ay ganong edad, tumayo pa rin ako sa kanya bilang magulang kahit na asawa niya ako. So maganda mga kapatid na hindi lang dapat kung medyo malayo ang agwat nyo para kayong Big Soto at Pulin Luna, maging mabuting magulang din kayo dun sa asawa nyo. Okay, kung meron kayong gantong kaso kasi general to Para nang sa ganun ay marunong kayong mag-adjust. Okay, hindi naman yung nagmumukha kayong Yun nga lang, di may iwasan na masabihin na parang tatay ng asawa mo. Ganun talaga, konsekwensya, nag-asawa ka ng bata, konsekwensya. Okay? Next. Lumayo sa lugar na nagbubuyusan nyo ng tukso. Number 13. Kung nais mo niya ng good time, ang hotel at Lovers Lane ay hindi nyo dapat pinupuntahan. Hindi kayo dapat nagpupunta sa Sogo. Baka imbis na totoong good time ang maranasan ay buntisan, ang kauwian, yari. Kung kaya mong pakasalan, pwede. Kaya nga lang, mahirap kasi magpakasal kagad ng hindi na plano. No? So para na sa ganun iwas din. Ngayon, kung nabuntis mo naman yan, girlfriend mo, pakasalan mo. Gawa mo agad ng paraan, magpakasal kayo para legal lahat. Okay? Maayos, payapa, may peace of mind ka. Mahirap kasi yung pagsasama ng walang peace of mind Tandaan nyo mga kapatid, tayo mga nasa pure grace, dapat nabubuhay pa rin tayo sa hinahanap natin ng peace of mind. Okay?
Kahangalan para sa magkasintahan na magpunta sa mga lugar na madaling mahulog sa tukso. So matalino ang magkasintahan na ang mga pinupuntahan ay lugar at maliwanag. Pastor Edwin, bakit ganyan ang payo mo sa magkasintahan na masyado kang stricto, hindi ka gaya sa mag-asawa? Siyempre, hindi pa sila mag-asawa eh. Mag-asawa na ba kayo? Hindi pa eh. Kasi pwede pa magbago ang isip nyo. Di ba? Hindi mo pa asawa yan. Eh paano kung malaman mo yung ugali niya, masama pala ugali. Tapos ano na, kasal na kayo, mahirap na. Kaya dapat pa lang, sa umpisa pa lang, nasa stage kayo ng getting to know each other talaga. So, umiwas po sa pagpunta ng mga lugar na mga madidilim o mga tago o delikado kasi delikado. Okay? Hindi delikado sa dilim. Delikado doon sa partner mo. Ay, Diyos ko. Okay, number 14. Ang mag-live-in ay wag pong gawin. Okay? Mag-live-in, wag pong gawin. Ito'y payo sa mga edad nasa 18 years old pataas hanggang o mga 25. Iwas muna. Iwasan yung mag-live-in, bata pa kayo. Okay? Hindi nyo pa kaya. Ngayon, kung kayo ay may trabaho na at matatag na, imbis na mag-live-in, magpakasal kayo. Eh, paano kung hindi kami pwedeng magpakasal? Magli-live-in lang kami. Case-to-case basis, kailangan nyo ng pastoral care. Ito mga kapatid, dito sa atin sa Bride of Christ, kung meron man dito nagli-live-in, guys, pa-counsel kayo sa amin. Tulungan namin kayo. Kami mga pastor, pwede ako. I volunteer myself. Kung meron man dito na mag-boyfriend dito na nagli-live-in na, kausapin nyo ako, guys. Sa awat biyaya ng Diyos, matutulungan kayo ng Panginoon sa pamagitan ko na matulungan kayo ng magandang payo at mga gagawin. Lalo na kung legal na usapan din lang. Sa awa ng Panginoon, mga kapatid, 12 years ako nasa government, alam ko yung mga batas. So, kada papaano mga kapatid, binigyan ako ng Panginoon ng wisdom din naman para mabigyan kayo ng maayos na payo at fair at hindi bias na payo. Okay? So maghanap kayo ng pastor mga kapatid, diyan papasok yung pastoral care kapag mga ganyang kaso. Huwag kayong hanap ng pastor na mapanghusga. Nako, lalo na sasakit ang ulo nyo dyan. Hanap kayo ng pastor na maunawain, ha? Okay? Pero kung kayo ay nasa panahon pa ng edad na 25 pababa, mag-aaral muna kayo. Tapusin niyo yung pag-aaral niyo. Kung kayo pinag-aaral ng magulang, kung pinag-aaral kayo, o magtrabaho muna kayo, magpayaman muna kayo. Okay? Sa Israel nga, iba eh. Di ba sa Israel, binibili ang asawa doon. Hindi uso ligawan doon. Dito lang naman sa Pilipinas ang uso ang ligawan eh. Sa Israel, binibili doon. Wala kang karapatang mag-asawa kung wala kang pera doon. Kaya nga meron silang betrothal at saka yung wedding day eh. Iba yung betrothal, iba yung wedding day. Ganon sa Israel nung araw. Ewan ko lang sa modern day ngayon ha. Okay. Number 15, sa mga magkasintang nagkabuntisan, ang abortion ay hindi po solusyon. Ayan. Ang abortion po ay hindi solusyon para sa magkasintahang accidentally nabuntis mo yung girlfriend mo. O hindi yung boyfriend na nabubuntis sa girlfriend ha. Guys ha, ang nagawang kasalanan ay hindi kayang ituwid ng isa pang kasalanan. Ang abortion sa Diyos ay syempre, mali pa rin sa mata ng Diyos yun. Pero dahil kay Kristo ka na pinatawad ka na, kaya nga lang, mananagot ka sa batas. Ang abortion po ay isang ang pagkitil po kasi ng buhay po yan eh. Ang bata ay dapat hayaang mabuhay ng sapat na sa pangangalaga sa kanya ay ibigay. So, para makaiwas sa problema, di iwasan nyo na lang ng mga premarital sex. Inyong iwasan nyo po yun. Yung mga tiradang pag alam mo yung girlfriend mo ay alam mong nabuntis mo. Hindi shock to hindi yung ano ba yung gamot na hindi biogesic o hindi ano ba yung pampalaglag. Iwasan niyo yun. Hindi maganda. Ituloy niyo na lang kung nabuntis niyo. Paano pa hindi kami pwedeng ikasal? Wala kayong magagawa. Yun lang ang consequence nun. Lahat pa rin ng bagay na nangyayari sa atin ay kalooban ng Diyos. Okay, number 16, iwasan ang kapwa pag-isipan kayo na masama. Mahalaga na wala kayong ginagawang masama, no? Pero dapat din sikapin ng mga nakakita sa inyo ay hindi mag-isip ng masama.
Sabihin ng iba diyan, "Wala kaming pakialam sa ibang tao basta kami nagmamahalan. I don't care. I can't please everybody." Huwag gano'n, guys. Irespeto niyo yung mga sarili niyo, okey? Sikapin niyong, hindi kayo napag-iisipan ng masama. Yung, pagtigil at pag-uusap sa dilim na para kayong mga aswang 'no, nasa dilim kayo nag-uusap kayo. O kaya yung, pagpunta-punta o pag-sta-standby sa bahay ng kasintahan ay tiyempong wala yung ibang kasama 'no. Kung cha-chat ka dun sa girlfriend mo, "Sino tao diyan?" "Wala, ako lang nandito." "O sige punta ka sa condo ko, ayan na." Boom! Sa pool, o 'di ba, tapos na ang laban. O kaya, "Sino tao diyan?" "Wala si mama dito, ako lang nasa kwarto dito." "Gusto mo pagluto kita?" "O sige, bili ka na rin ng ano, ng soju." Ayan. Ayun na yung tinatawag na 'pag may alak may balak, eh. Mga galawang kupas na yung mga ganyan. Para kayong mga sawa na naglalakad 'no, na nakalingki sa isa't isa. So, hindi naman masama yun kaya nga lang kasi may mga tao kasi, huwag kayong maghahalikan in public. Naghahalikan 'no, nagki-kiss kayo sa public, wala namang gano'n. Irespeto niyo yung mga tao sa paligid niyo. Yung ibang mga tao 'no, 'pag nakita kayo nagsasampalan 'no, sabihin, "Sana all." 'Di ba? Ang mga bagay na ginagawa ng hindi mapigilan, mapag-isipan kayo ng masama sa inyong kapwa, mas mainam na sa paningin ng kapwa, kayo ay hindi malaswa. Okey. Number 17, igalang ang iyong kasintahan. Ang paggalang ay napakalaking bagay na pagpapatibay ng ugnayan ng magkasintahan. Ang salita at sa gawa, ipakitang kasintahan na siya ay ginagalang. Maging sa panahon ng pagtatalo, 'pag meron kayong mga argue, oo, iwasan niyo. Dapat nandun pa rin yung respect. Alam mo, nagkakaroon kayo ng pag-aaway ng girlfriend niyo or argumento. Nandun pa rin yung respeto, nandun pa rin yung salitang mahal, nandun pa rin yung salitang babes, nandun pa rin yung salitang honey, kung honey tawag mo. Kung, tawag mo sa girlfriend mo, asawa mo, tae, okey lang. Gano'n pa rin ang tawagan niyo. Wala, hindi mawawala 'yun, okey? Basta mahalaga kung nagtatalo man kayo, ano, yung malambing, malambing pa rin, okey? Laging tandaan kagalang-galang ang nagpapakita ng paggalang. So, walang bastusan mga kapatid ha, kung meron man dito. Number 18, irespeto ang gusto at ayaw ng kasintahan mo. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo. 'Pag mag-boyfriend pa lang kayo, dapat nag-uusap kayo. Inaalam niyo kung ano yung likes and dislikes. Alamin niyo na, ano yung ayaw niya, ano din yung ano yung gusto niya. Para na sa gano'n, alam mo kung saan ka lulugar sa kanya. Kasi baka yung ginagawa mo ayaw niya pala, na-o-open na pala sa'yo, eh, di lumalayo tuloy ang loob sa'yo ng kasintahan mo. Kasi ang payo na ito ay, para ma-maintain ang inyong sweetness, ang inyong lambingan, ang inyong masaya at payapang buhay, mga kilig moments. Alam niyo mga kapatid, ito pangunahan ko na kayo, Masarap pa rin talaga sa buhay na mag-boyfriend yung walang sex, walang anumang malalaswang bagay. Yung puro kilig lang. Alam niyo may maganda yung gano'n, yung hanggang holding hands lang kayo 'pag mag-boyfriend kayo, hanggang yakap lang ng konti. Yung Korean novelang dating na puro kilig lang, walang halikan masyado. Yung bang sweet moment, kilig moment, tweetums, cute tingnan. Ang ganda kaya nun, ang saya ng gano'ng buhay. Nakaka-inlove yun, guys. Eto, sa mga magbo-boyfriend dito, nakaka-inlove po yun. Yung hindi niyo hahaluan ng anumang mga bagay na mga malalaswa. Guys, manood nga kayo ng Korean novela. Nood kaya kayo nun, yung mga mag-jowa dito. Wag na kayong manood ng gawang Pilipino. Yung gawang Pilipino walang ginawa kundi magsampalan, mag-awayan, mag-love triangle, magbarilan. Wag na kayo manonood ng mga gano'n. Panood kayo ng mga Korean novela, gano'n. Tingnan niyo na 'pag nanonood kayo ng Korean novela, ng mga love story, lalo na sa Netflix, matututunan niyo yung respeto sa girlfriend, sa boyfriend. Yung mga nakakakilig, maganda yung gano'n. Tapos yung pagiging conservative nila, yung mga pagiging conservative nila, ang ganda. Ang ganda ng kultura ng mga Korea pagdating sa love story. Huwag kayong manonood ng mga gawang Amerikano na walang ginawa kundi maghalikan, tang-to-tang yung mga halikan, dila sa dila ang halikan, tapos yung gawang mga gawang Latina,
Naku po mga kapatid, huwag niyong gayahin yun. Iba pa rin talaga yung gawang Asia. Ito, recommended ko, kung meron mang love story ang buhay niyo, mala-Korean novela siguro ang dapat niyong gawin. Para nang sa ganun, pag nag-asawa kayo, safe na safe ang pag-aasawa niyo. Maganda, maganda ang buhay. 'Di ba? China Bella, pinanood ko, matindi ang sampal. O yung mga gawan Chinese, may sampalan dyan eh. Korean movie, maganda talaga. Nandun yung respeto, maganda yung kultura nila, maganda yung love story nila, nakakakilig. Mas maganda pa rin yun. Kung meron kayong pipiliin na respeto sa kasintahan, dun yung makikita yun, okay? Number 19, karapatan ng kasintahan na huwag mong saklawan, okay? Yung mga rights ng iyong kasintahan. Pag sinabi ng kasintahan na ayaw, irespeto mo. Kung ayaw niya, ayaw niya. Humingi ka ng kiss, ayaw niya, huwag kang magtampo kung ayaw niya ng kiss. Hindi nangangahulugan nun na ayaw niya sa'yo, hindi nangangahulugan nun na iniiwang ka niya, hindi nangangahulugan nun na tinatanggihan ka niya, ay ayaw niya ng kiss eh. Eh di wag. Lalo na sa mga babae. Kung ayaw ng babae, irespeto niyo. Kayo naman mga babae, kung ayaw din ng lalaki, irespeto. Last basta irespeto ang sarili niyo kasi nakakaya sa babae yung ikaw pa yung una, no? Eh alam niyo naman, kayo mga babae, dapat sa inyo passive lang, hindi kayo dapat na kayo yung pasimuno ng lahat ng lambingan kasi lumalabas noon para bang nade-degrade ang inyong pagkababae, di ba? Yun yun. Eh hindi na pastor, iba ng panahon ngayon, ang babae na nililigaw, yung babae na mapusok. So, oo, sa inyo, pero sa kayo mga babae, meron bang ganun? Wala naman sigurong ganun ano, na hindi nire-respeto ang mga sarili nila. Pastor Eddie, masyado kang conservative. Bahala ka sa buhay mo kung ayaw mo makinig, kung sabi mo kung conservative. Sinasabi ko lang yung tama at para sa inyo rin. Okay? Tignan nyo, no? Ang pagpapahayag ng damdamin ay sariling opinyon o kaya pumunta sa lugar na gusto niyang puntahan sa itinakdang panahon. Kung sinabi niya sa gantong araw ako pwede, huwag mong pilitin na pumunta siya ngayon. Okay, okay? So, panoorin ang gusto niyang panoorin, gawin ang gusto niyang gawin at anhin ang konsekwensya ng kanyang gagawin at iba pa, hayaan mo siya. Kung doon siya masaya, gusto niya, respeto mo yung kung ano yung desisyon ng boyfriend mo o girlfriend mo. Ang hindi pagsaklaw sa karapatan ng boyfriend o girlfriend ay hindi nangangahulugan nagpapabaya o pagpapawalang bahala. Ito ay pagpapakita lang kasi sa kasintahan o sa jowa mo na respeto at paggalang. Okay? Ayan, number 20 na tayo. Malapit tayo matapos. Number 20, ang pagkukulang ng kasintahan ay huwag sumbatan. Lahat po tayo ay nagkukulang dahil ang taong perpekto lang talaga ang wala naman eh. So, wag sumbatan yung kasintahan kung nagkakamali. Kung meron siyang pagkukulang, kung lagi siyang nalilate sa usapan nyo, tanggapin mo. Paso, pinag-antay ako 4 na oras eh. Hiyaan mo na. Wala kang magagawa. Mahal mo naman eh. Basta mahal mo, okay na yun. Okay? Tsaka mahal ka naman niya, okay? Paso na-late siya ng walang dahilan eh. Pwede naman, siguro, hindi naman siguro tama yon sa tingin mo. Pero, pagsabihan mo na lang naman ng may lambing, huwag mong pagagalitan. Kasi remember, kapag ang isang samahan ay nagkaroon ng konting pag-aaway, nagkakaroon ng lamat, nawawala ang respeto, nawawala ang tiwala. Nababawasan yan. Alam niyo mga kapatid, kapag ang respeto at tiwala sa isang relasyon ay unti-unti na degrade, hiwalayan na ang kasunod nun. Kaya dapat talaga yung respeto at tiwala, wag sanang mabasag sa inyong dalawa, alagaan yung dalawa yun. Okay? Di man tayo mayaman o wala man tayong pera masyado, ang mahalaga yung may respeto at tiwala, masaya na ang magkasindahan doon. Okay? Kung meron man pagkukulang yung girlfriend mo, doon ka lang tumingin doon sa sa punuan mo lang, okay? Kung sa tingin mo yung girlfriend mo ay nakakaya sa harapan ng magulang mo o merong nakakayang bagay, saluhin mo na lang. Huwag mo lang pagalitan. Kumbaga sa gumawa ka na ng paraan. Okay? Para hindi masira yung reputasyon ng girlfriend. Number 21, pagkakamali ng kasintahan ay huwag pagtawanan. Okay? Nagkamali na nga, pinagtatawanan mo pa. So, sobra-sobra yun.
Sa tingin mo ng kasintahan mo, nagbumukha kang impakto, no? Kung pagkakamali niya ay pinagtatawanan. Tawa ka pa ng tawa diyan, nagkamali na nga yung tao. Nabulol na nga eh, pinagtawanan mo pa. Insulto ang siya ay pagtawanan pag nagkakamali ang kasintahan. Imbis na pagtawanan, gumawa ka ng paraan para siya ay tulungan. Na nagbumukha kang cute sa paningin ng iyong kasintahan kapag may pagkakamali siya, tutulungan mo. Okay, halimbawa, nagluto siya ng adobo, nilagyan ng bagoong, eh, kainin mo na. Huwag mo na ipahiya. Na masarap naman kumain ng adobong may bagoong para lang ma-please mo yung girlfriend mo. Eh, Diyos ko, tama na nga yan. 22. Pagkakamali ng kasinta mo, ituwid na may kahinahunan. Ang sa akin naman, pag nagkamali yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, i-correct mo siya ng, ng malambing. Huwag naman yung malambing na kung saan napupunta. Yung lambing na lang, yung maayos. Okay. Hindi dapat deadmine ang pagkakamali, okay. Ituwid ang pagkakamali, okay. Pero okay lang yun. Pero gawin ito ng pagtutuwid na may kahinahunan. Una, huwag mong hayaang mapahiya ang jowa mo kapag kinokorek mo. I-correct mo siya sa harapan, wag sa harapan ng maraming tao na kayong dalawa lang dapat nag-uusap para hindi siya mapahiya. Kasi alam niyo kung bakit. Mahirap kasi tumanggap ng pagtutuwid kung hindi sa mahinahon na paraan. Pagpagalit ka, pasigaw ka, hindi dapat ganun. Okay? Pag nagkamali yung girlfriend mo o boyfriend mo, kung meron siyang nagawa, i-correct mo ng tama. Tiyak ako na ayaw mo rin nga na ikaw ay tinutuwid ng magaspang na pamaraan, di ba? So, wag mo rin gawin sa kanya yun kung ayaw mong gawin, di ba? Number 23, matutong tanggapin ang kapintasan ng iyong kasintahan. Guys, walang perpektong kasintahan, walang perpektong jowa. Lahat yan may kapalpakan. Ito man ay ugali, pisikal, o anuman, huwag niyong pintasan. Okay? Ang lahat ay may kapintasan. May mga kapintasan pwede pang magbago. Meron din naman kasing hindi na mababago. Kung yung boyfriend mo, hindi nagtutoothbrush, tanggapin mo na lang. Sige lang. Huwag ka lang masyadong kumis, no? Okay. Ayan. Okay. Walang taong perpekto. Sa kapintasan, pwede magbago. Hindi na kayang niyang baguhin kasi ipakita sa kasintahan iyo na tanggap mo rin. At ipakita na ang pakikitungo sa kanya ay hindi nagbabago. Kahit na may pagkukulang yung boyfriend mo o yung girlfriend mo, tanggap mo yun. Tandaan niyo mga kapatid, ang pag-ibig, tanggap lahat, acceptance. Hindi lang yung gusto mo lang. Hindi siya menu sa restaurant na kung ano lang yung ma-pick up mo. Ito lang yung gusto mong kainin. Ang boyfriend o yung pakikipag-boyfriend, tanggap mo dapat yung niya, kapintasan niya. Kasi lahat ng tao may kapintasan. Ayaw mo nang walang kapintasan, doon ko sa ibang planeta maghanap, wag sa planet Earth. Dahil dito sa planetang mundo, wala namang perpekto dito eh. Okay? Number 24, kapag may argumento, atakihin ang issue, wag yung jowa. Pag meron kayong pagtatalo, no, focus lang kayo doon sa sa problema. Walang personalan. Kasi po ang manalo sa argumento ay hindi kasing halaga ng mawin mo yung kasintahan mo. Biro mo no, nanalo ka nga sa debate, pero lapalayo naman sa yung girlfriend mo o yung boyfriend mo. Ang masakit pa niyan, pag nakahanap ng iba yan na medyo understanding ka siya sa iyo, baka iwan ka niyan. Remember, mag-boyfriend pa lang kayo. Anytime, pwedeng mag-collapse ang relationship nyo. Hindi kagaya ng mag-asawa. Hindi guarantee. Fragile pa ang relasyon nyo. Hindi pa kayo mag-asawa. Pwede pa magbago ng isip yan. Hindi kagaya ng kasal, hindi siya kaning isinusubo na iluluwa lamang. Hindi kagaya ng mag-boyfriend, kapag mainit ang kanin, pwede mong iluwa. Gusto mo ba yun? Kaya dito pa lang, mag-boyfriend pa lang kayo, galingan mo na ang pakikisama. Pag may mga ganyan mga sigalutan, mga problema, halimbawa, ang pinag-aawayan nyo, hindi kayo nagkita. Diba, magkikita kayo sa sa LRT. Halimbawa lang to, ito nangyari to. Nagkikita kayo sa LRT, tatawagan kayo. Nasaan ka na? Nandito ako sa LRT station. Saan? Sa McDonald's. Sabi naman ng girlfriend mo, wala namang McDonald's dito. Hindi meron. Sige, baba ka. O baba ka naman. Naganapan kayo. Padating sa baba, hindi kayo nagkita.
Nandito na ako sa McDonald's. Ay, nandito rin ako sa McDonald's. Sa McDonald's ba yan? Dito nga sa LRT. Bandang huli, hanap kayo ng hanap. Hanggang sa bandang huli, napagod kayo ng 1 oras. At bandang huli, natagpuan nyo na magkaibay pala ng station ang hanap. Ay, Diyos ko. Nasa EDSA station ka, ikaw naman nasa Baclaran. Ay, Diyos ka. Ayan. Kaya nangyari noon, ito guys, true story to guys. Ito na nga, aminin ko, true story ito nangyari sa akin to. Oh. Ang nangyari noon, ano ba nangyari noon? Nag-away ba kami? Pinili kong hindi siya awayin. Pero siya nang aaway, pero ko hindi ko siya inaway. Kasi nga, mali nga eh, wrong place, nagkamali. So ang inatake dito, hindi yung siya, kundi dapat ang atake nyo dito ay hindi, nagkamali kasi, mali kasi yung LRT, dapat kasi LRT dapat iisang istasyon na lang, ayan. Okay, wag na, tama na nga. Number 25, nagawang pananakit, sikaping huwag maulit. Ay, ito guys nako, wag nyo itong gagawin sa girlfriend nyo, sa boyfriend nyo. Nagawang pananakit, sikaping huwag maulit. Ay, ito naman, nagawa na. Okay. Ito, dalawa pa lang topic dito. Maaring physical o maaring emotional. O sige, doon muna tayo sa emotional. Emotional muna tayo. Yung gawang pananakip, sikaping wag na maulit. Natural sa magkasintahan ng magkasakitan, sinadya man o hindi, sikaping ang pananakit ay hindi na maulit. Pag nasaktan mo yung girlfriend mo, halimbawa, meron kang nasabi sa kanya na nasaktan siya, na open siya ron. Halimbawa, na nakapagsalita ka, na na-offend mo, na nalait mo yung kanyang pamilya. Masakit yun nalait mo yung kanyang pamilya. Mag-sorry ka at huwag mo nang ulitin. Pero masakit yun. Kasi biro mo, di mo pa asawa, pinintasan mo ng pamilya niya. Guys, iwasan niyo yun, okay? Kasi ang pauulit-ulit na pananakit ay nakakaubos ng pasensya at totoong nakakagalit. Mahirap tanggapin ang paulit-ulit na pananakit, karaniwan doon ito ay away at paghihiwalay. So, ganun din physically. Ito guys mga lalaki. Di bali nang bugbugin kayo ng asawa nyo, wag lang kayo mambubugbog ng babae. Nakakahiya yung bilang lalaki sa inyo at nakakahiya ka sa mata ng tao. Totoo lang, nakakahiya yun. Kung maaari sana, lalo na kung babae ay nagger, madaldal, mahirap talaga yun. So iwas na lang, o maaari huwag nyo saktan. Kasi una, babae yan. Pangalawa, lalaki ka, malakas ka. Pangatlo, nakakahiya. Okay. Pastor, paano nasaktan ko na dati ang asawa ko? Teka, hindi naman asawa ang pinag-uusapan natin, girlfriend eh. So, hindi ka muna dapat sumisingit. Okay, okay. Paano ko nasaktan ko yung girlfriend ko? Yung problema doon, masakit nga yun, pero dahil nangyari na, kailangan mo siyang kailangan ka ng iba yung sorry dyan, pagbabago, kasi nga, sabagay, depende sa babae. Meron kasi babae na sinasaktan na mahal pa rin yung boyfriend niya. Diyos ko. Yung mga bulag moment. Okay. So ano ang big idea dito mga kapatid? Bago mo jowain yung babaeng yan o lalaki yan, kaibiganin mo muna kasi. Yun ang big idea to. Bago ka makipag-girlfriend, kaibiganin mo muna. Kasi matotoo lang, mahirap kasi yung kung kailang boyfriend mo na in love ka na, mahirap ng iwanan, masakit ng iwanan. Pero dahil sa hindi mo nakilala, nasaktan ka. Okay? Kaya ano pa rin ang idea, babalik at babalik pa rin tayo sa tradisyon. Ano yung tradisyon? Bago mo maging girlfriend yung tao, ligawan mo muna, kaibiganin mo muna, mag-friend muna kayo. Friend naman kami kaya nga lang naghahalikan kami. Okay lang, sige, friend naman pala kayo, pero naghahalikan kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Niloloko nyo mga sarili nyo. So, maganda yung comment dito, conduct background investigation, mag-imbestiga kayo. Okay. Lalo na yung mga babae, dapat kayo yung nagba-background check talaga Sa bagay, hindi rin dapat kami mga lalaki, bago kami manligaw, inaalam muna namin kung anong klase ba itong babaeng to. Baka naman paggabi 12:00, nahahati yung katawan nito, nagiging impacta, So yun lamang po mga kapatid at mapapayo ko, sa awat biyaya ng Diyos, palakpakan natin si Lord.
Dako na tayo sa question and answer. Ito may nagtatanong dito, okay lang daw ba na ang isang pastor ay sumali sa mga gangster, sa mga fraternity? Okay. So ngayon, kung sumali siya ron, bakit? Mawawala bang kaligtasan mo kung sumali ka doon? Yan kasi problema sa iba no? Sa mata ng Diyos, pinatawad na tayo, banal tayo, malaya tayo. Malaya tayo mga kapatid. Walang masama roon. Nagiging masama lang naman ang isang samahan kapag involved na yung holdapan, involved na yung bugbugan, involved na yung patayan, involved na yung rape dito, involved na dito yung pagbebenta ng laman. Pero pag yung samahan nyo, isamahan lang naman, kaibigan lang naman, lalo na ako, pastor ako, member ako ng ACRO fraternity, hanggang ngayon, member ako ng Alpha Kappa Rho fraternity, na mga pastor, meron akong grupong ganun. Sumasali rin ako sa isang grupo ng mga kolektor ng mga robot. Ayan, Diyos ko, doon ko binibili yung mga robot ko, na mga antique na robot. Oh. Ako rin naman ganun eh. Ako nga, sabihin masama ako. Wala nang masama doon kung yung mga samahan kang pinupuntahan. Kasi ako nga mismo mga kapatid, may samahan ako, may group ko. Samahan ng mga pastor na fraternity at samahan din ng mga kolektor ng robot. Oh, yun ang mga kasamahan. Okay, so wala masama doon. O sige, magtanong na po yung mga nasa chat. Tingin tayo dito, ang pag-ibig ay hindi minamadali, may tamang panahon at may tamang oras. Mas malagang unahin muna natin ang Panginoong Hesus, siya nagbibigay ng pag-asa at gabay at magtubay sa ating buhay para may iwasan natin mga maling gawa ng kaaway dahil sa huling kapalit. Okay. Pastor, good evening. Sige po, go. Yung what's happening around the world lately kasi hindi naman masama yung we're being watchful as full grace and pure grace Christian, di po ba? So we're not, hindi naman tayo nagde-date settings, pero we're expecting. Yun naman ang, siguro sa aking palagay, tama naman mag-expect ka kasi alam mo na yung katotohanan na merong, di ba, magkakaroon ng rapture at darating si Christ, yung second coming. So, hindi naman masama yan, di po ba, Pastor? Hindi naman po masama ho doon. Sa ibang pastor lang masama yan, pero sa mata ng Diyos, walang masama. Biro mo, nanonood ka nga ng mas sense pa nga yung ginagawa mo kasi yung wala kang ginagawa o kasi naman walang katuturan yung mga ginagawa mo. So yung kagaya ng ganyan, yung mga pag-aaral ng ganyan regarding sa mga nag-aaral ng eschatology, specifically sa napaka-sensitibong topic sa eschatology, yung rapture nga, kung kailan mangyayari, nag-aaral ka lang naman anong masama doon? So wala akong nakikita masama doon, kapatid. Actually, sinabi pa nga ng Bible na magbantay daw tayo sabi sa Bible. Ang linaw-linaw nun. Kasi pagka ang kausap mo kasi yung perverted, iba kasi parang ang layo ng nila. Sabi nila, hindi mo dapat expect na Sabi ko, di ba, be watchful, sabi nga ni Christ Sabi rin ni Paul, be watchful kasi expect mo na darating siya at mangyayari yung rapture. Kung nga lang, hindi natin alam kung pre-rat, di po ba, Pastor, o mid-rat, o post. Kaya nga ako, hindi na rin ako nakikipagtalo kung yun ang paniwala nila. So, at least nasabi ko yung gusto ko sa kanila. Tama po yan. Kagaya niyan, nag-aaral tayo ng different views ng rapture. Hindi pwedeng na nasa isang views lang tayo. Di ba, ang channel na ito, ako, ang pinaka-stand talaga natin ay pre-tribulation o magra-rapture muna bago dumating ang 7 years na kapighatian o 7 taon ng paghihirap daw. Pero sa mga pag-aaral namin nitong huli, lumalabas na mukhang hindi rapture ang inaantay natin. Ang inaantay natin dito yung mag-confirm ng covenant yung Antikristo sa loob ng 7 taon.
Kaya marami madideceive balang araw, even yung mga even yung mga, hindi lang mga perverted pati yung mga nasa Mm. full grace, marami madideceive. Marami Mm. madideceive talaga kasi nga, ayaw nilang pag-aralan ng eschatology. Nakapako lang sila doon sa tradisyon na pre-trib, no? Mm. Yun ang problema. So, dapat kasi tayo talaga, nagmamatsyag tayo, nagbabantay. Ang pagbabantay na ginagawa natin is pag-aaral. O paano ka ba magbabantay sa pagdating ng Panginoon? Siyempre, mag-aaral ka, mag-research Yes. ka. Yes, oo. Kaya nga, to be honest, at least, kasi hindi lang, di ba nag-aaral ka, hindi lang sa'yo ako nakikinig. At least nakikinig din ako doon sa iba, kahit international na, no? Pinag-aaralan ko rin kung tama, kung dapat kong i-digest o hindi. Kasi mahirap madapa sa isang pag-aaral na. Ito, marami magagalit sa akin ngayon sa sasabihin ko ngayon. Alam ng mga tao dito na pre-trib ako, di ba? Pero, Mm. pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi na rapture ang inaantay namin? Paano kung ang inaantay namin mismo, yung Antichrist mismo na makikipag-covenant sa Israel? At ang stand namin na hindi na pre-trib. Paano kung ganun? Ah, ewan ko pero marami mainis sa akin kapag sinabi ko to, pero paano kung ganun ang stand ko na ngayon, di ba? So, Mm. wala namang ano doon. Wala Hindi, namang mas hindi naman masama yung ano, normal naman magbago ang views. Depende kasi yan dun sa nangyayari kasi ngayon, lalo na yung sinasabi nila dun sa covenant ngayon, yung peace kay Kirchner, yung pinapasok nilang, di ba gaya nung sa Gaza nga, na mukhang yun na magiging parang home base ng Antichrist. kasi nga maliwanag sa Daniel chapter 11 by context, tapos Arab country pa yung Syrian pa yung binabanggit doon na Antikristo. Tapos sa kaduluduluhan ng 45 na itatayo daw niya ang palasyo daw ng Antikristo sa pagitan daw ng Mediterranean Sea at ng Temple Mount. Ano ba yung pagitan ng Mediterranean Sea at Temple Mount? Lumalabas doon yung Gaza mismo. Kaya lumalabas no, ang Gaza ay nasa prophecy. At yung Gaza na yan, noon palang sinumpanan ng Diyos yan, laging historically, sa Amos, sa Zephaniah, pinapakita doon talaga na ang Gaza ay sinumpang lugar. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit panayang magulo yung Gaza na yan. At ngayon nga, nire-restore na, tapos na yung kaguluhan sa Gaza ngayon, nire-restore na, mukhang papunta na tayo dun sa pag-angat ng Gaza na ito na kaya yung kaharian, yung palasyo ng Antikristo mismo. Kasi, tinan nyo, no, sa middle of tribulation, yung tinatawag na abomination of desolation, ipapatigil kasi ni Antikristo yung yung handog Sasabihin niya, pag nabuhay siya maguli, sasabihin niya, itigil na natin to kasi nga napatunayan ko na sa buong mundo na ako talaga yung tinatawag na Jesus. Lalo na ang mga Muslim naniniwala na darating yung Jesus. Tapos yung Antikristo, sasabihin niya siya yung Jesus. So parang nagkakaroon tuloy tayo ng idea na hindi kaya siya yun. Tapos sasabihin niya na ipapatigil yung handog. Yun na yung kalapastangan ng walang kapantay. Tapos itatayo niya yung kanyang kaharian mismo, hindi na sa sa Jerusalem. Doon na mismo sa Gaza malamang ngayon kasi binanggit nga na sa Gaza daw yung luklukan daw ng halimaw. Kaya yung ginagawa nila Jared Kushner ngayon, nila Donald Trump, ay ako naniniwala na instrumento lang sila, hindi pa sila yung Antikristo. Oo nga, Tostot. Agree ako sa'yo. Wala pang Antikristo. Hindi pa nangyayari. Kaya huwag kayong matakot, huwag kayong mabahala sa nangyayari. Pwedeng si Donald Trump ang Antikristo, pwedeng si Jared Kushner, o pwede ring si Mohammed bin Salman. Alin sa mga yan? Alin sa mga nasa parte ng Abraham Accord at saka ng Board of Peace na yan ang magiging Antikristo? Hindi sila Donald Trump, maaaring hindi sila. So, kaya nga tayo nagbabantay. Kaya nga tayo nagbabantay. Diba? Actually, Pastor, aware ka ba na nagbinlock ng China aware ka na yung mga barko ng China, yung mga pandigman ng China nung January 26,
binlock nila ang Taiwan na walang makakapasok. At ang ginawa ng US at saka ng Japan, talagang sinugod nila. Marami silang pinalubog na mga barko ng China at saka sinira. Kaya medyo talaga ang US talaga, si Trump talaga ang super. Diyos ko ano ba naman, yung gawan China na alam niyo naman pag made in China, alam niyo naman mga gamit ng mga yan. Hindi nga yung Iran bibili ng jet fighter sa China, tinanggihan ng Iran kasi nga hindi nila gusto yung quality. Yung Saudi Arabia sana bibili sa China yan ng mga eroplano, nakita yung mga J7 mga J2 J2 jet fighter, yung may yung dalawa yung pakpak ng China. Hindi natuloy yun kasi nakita nila yung quality ng eroplano, madaling ang gamitin, hindi naman maintindihan yung interaction tsaka yung software. Yung mga issue yan in China, kaya yung mga yan. Saka ba nakakita ng aircraft carrier na kapag naubusan ng gasolina bumabalik sa docking dock. Samantalang yung barko ng Amerika, kahit saan umiikot ng buong mundo, may siyang sariling gasolina. So yan, kahit marami ang China, hindi sila malakas. Mahina pa rin sila. Iba pa rin ang Japan. Japan pa rin ang nakakatakot na maging kalaban balang araw kasi napaka tibay ng mga yung mga sasakyan niyan. Mga high-tech, baka may tinatago pa ngayon. Lalo na ngayon, pinahihintulutan sila ng US, wala na yung ban sa kanila na palakasin ng kanilang militar. At saka aware din tayo dapat na yung mga Pilipino ba na nagbabantay ang US at Japan ngayon, lalo na doon sa malampayan na nakuhang langis. Kasi US pa lang nagdi-drill nung mga yun, kaya well, anyway, may vested kasi ang konti, siyempre. Kung ano yung makuhang at least may magsusupply sa US kung sakali na. Buti nga na lang, hindi pa tayo nadadamay dyan. Yung presidente ng Pilipinas ngayon, nagtitimpi na ng sobra. Sobra, Pastor. Sobrang pagtitimpi. Hindi siya war freak. Hindi war freak kasi. Hindi war freak. Biro mo, nung binomba ng China doon sa may yung water cannon. Piko na yung mga sundalo natin. Si Marcos lang ayaw Ayaw niya. Pero kitang-kita sa international, payang-paya ang China doon. Kitang-kita kung paano tayo bombahin. Medyo na ngayon. Nung recent lang yung event na yun, in 26. Wala yata hindi yata pumutok na husto yung medyo laylo pero hindi laylo ang China ngayon kasi ang China ngayon nangako kay Donald Trump. Pag si Donald Trump ang nakaupo, hindi sila gagalaw. Kaya tahimik pa rin ang Pilipinas. Ang nakakatakot pag nag-iba ang presidente ng Amerika, baka dyan na lumusob ang China. Pero kasi may kasunduan kasi si Trump tsaka si Xi Jinping na as long na ikaw nakaupo, hindi ako gagalaw dito sa Asia. Ang bango-bango niya ngayon, sa akin. Grabe si Trump. Ganyan ang Antikristo, di ba? Mabango. Oo, so, kaya nga sabi ko, mukhang nakakamoy siya. Pwedeng siya rin, pero hindi nangangulog rin siya. Kasi nga, malalaman lang natin ang Antikristo pag meron nang nagsabi sa Israel na, okay, I will confirm the covenant 7 years. Ayun yun ang templo. Yun na yun, siya na yun. At simula na ng 7 years yun. Kaya nagbabantay, dapat mga kagaya natin mga Paul Grace, magbantay mga kapatid natin. Dito sa Bride of Christ, ang binabantayan namin dito, hindi na yung rapture. Ang binabantayan namin dito, yung covenant ng Antichrist sa Israel. Kasi doon pa lang kami magbibilang, doon pa lang tayo magbibilang ng 1,335 days bago mag-rapture. Yun ang ewan ko saka natin pag-usapan, marami magagalit. Pero wala ka ba Pas? Medyo wala ka ba nararamdaman na sige Pas. Sige. Mga kapatid, aral tayo kasi malapit na. Thank you Pastor. Thank you. Salamat po. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat.